Yala guys, dito muna tayo na side. Ang aga ko palang nagising ngayon. Dapat ang gising ko ay dapat mga 10 pa. Kasi ang pasok ko yung mga 12 p.m. pa. So nagtaka ako, ang aga kong nagising 6:30. Usually, ano pa ako niyan eh. Pag panghapon ang pasok ko, tulog pa ako niyan. Ang gising ko niyan is 10 pa talaga. O minsan 10:30. Pero ngayon, grabe ang aga kong nagising 6:30 at saka hindi na ako nakabalik na tulog ulit. So syempre ang ginawa ko, lumabas na lang ako at since normal na ang lahat, wala nang ulan, mainit na sa labas. So nagkape na lang ako. So ito nga, habang nagkakape ako, syempre dinidiligan ko tong mga bulaklak namin sa balcony, no? Baka ma-dehydrate pa at hindi makainom ng tubig. At habang nagdidilig nga ako, ito namang aming alagang pusang si Million ay paggala-gala dyan eh. Parang-harang sa daan eh. Pag masipa, pag mapatid lang ng konti, galit agad yan siya. Magmamiyaw agad yan sa titingnan ka. Alam niyo guys, nakaka-relax rin pala talaga no pag may mga halaman tayo sa loob ng bahay o sa balcony o may garden, tapos mga bulaklak, tapos namumulaklak ng ganito katulad niyan, di ba? Nakaka-fresh at saka nakakatanggal stress sa utak, parang ganyan. Parang ganyan yung level, no? Refreshing ba? Kumbaga, parang na rejuvenate yung pakiramdam mo kasi may ganitong klaseng paligid, di ba? Kaya dadagdagan ko pa yan. Bibili pa ako ng marami. Pupunuin ko yan para gaganda lalo. Kaya bibili pa ako ng marami. 11 yan siya lahat eh. So gawin ko yung 20. Actually, may mga bulaklak kami sa loob ng flat. Kaya lang yung artificial flowers. Yung mga plastic ba? Mga plastic. Kagaya ng iba. Mga plastic. Marami yan sa sa mga ka-work natin, no? Mga plastic. Bati-bati pero inaano ka pala nila at patalikod. Tinitira ka na pala nila ng patalikod. Pero okay lang, ganyan talaga yan. Maski saan man tayo mapadpad, talagang may mga taong sisiraan ka. Mga ganyan na bagay. Pero mindset ko, wala akong pakialam. Ganun lang, wala akong pakialam. Pikit, kung gusto mong pumikit. Ganun. Huwag niyo akong tingnan. O, ganun lang. At ako naman, wala akong nakikita. Pero alam nyo kung ano yung sekreto dyan para hindi ka maapektuhan? Isipin nyo na lang yung mga bayaran nyo sa Pinas. Isipin nyo na lang na dirham mo yun o dollars yun o euro man yun. Isipin nyo na lang na may hulugan ka mga investment mo sa Pinas. Kaya ibulong mo sa kanila na you don't pay my bills. At di ka apektado. Dapat ganun, no? Dapat ganyan ang mindset, no? So, papasok na ako niyan. Pababaan na ako ng building. Sakto, mga 2 minutes. Nasa baba na yung car lift. I mean, yung service. Mga bandang 5 p.m., nag-break na ako niyan. Kasi gutom na si Dodong. So, bumaba ako ng Waitrose kasi gusto kong kumain ng salad at saka yung mga juice nila. Mga fresh juice. Ayan. So, nagpo-food court lang ako pag gusto kong kumain doon sa Umani or Jollibee or McDonald's. Ayan, nagpo-food court ako niyan. Pero most of the time, lalo na pag breakfast, sa Waitrose talaga ako. So, after break, dumiretso ako sa men's section kasi sinukat ko yung bagong uniform namin. Though same size lang siya, pero iba-iba kasi yung cut. May oversize. Usually, laging oversize eh. Kaya lang, itong pantalon ngayon, itong denim, kailangan ko siyang i-try kasi nagkamali ako ng bigay ng size. Sabi ko 38, iyon pala 36. So, yun. Okay, yala guys. Maraming salamat. Bye!